Itaboy ang kahirapan, hindi ang mahirap. Ito ang maikling kwento ni Gregorio V. Bituin Jr. Pero ang solusyon nila para labanan ang kahirapan ay itaboy ang mga mahihirap. Ang pananaw na ito ng gobyerno, pati na rin ng mga kapitalista at naghaharing ilan sa lipunan ay makikita sa sumusunod na kwentong bayan. Bibisita ang isang hari sa probinsyang kanyang nasasakupan at ipinabatid niya ito sa mga namumuno sa bayang yaon. Dahil dito, naghanda ang gobernador ng lalawigan at inatasan ng lahat ng kanyang mga kabig na kailangang matuwa ang hari sa pagdalaw nito sa kanilang bayan. Ngunit, sa dadaanan ng hari ay may mga barong-barong na pawang mga mahihirap ang nakatira. Hindi nila maitaboy agad-agad ang mga tao dahil tiyak na lalaban ang mga ito. Kaya ang ginawa ng gobernador ay pinatayuan ang paligid nito ng mahabang pader upang sa pagdaan ng hari ay hindi nito makita ang karumal-dumal na kalagayan ng mga mahihirap. Hindi ko maalala kung saan ko nabasa ang kwentong ito, pero ang aral ng kwentong ito'y nahalukay ko pa sa aking memorya. Sa ehensya, karimari-marim sa mga mata ng naghaharing uri sa lipunan ang mga mahihirap dahil ang mga ito'y nanlilimahid, mapabaho, mga patay gutom at mababang uri. Kaya nararapat lamang na ang mga mahihirap na ito'y itago sa mata ng hari at palayasin o itaboy na parang mga daga sa malalayong lugar. Kaya naman pala patuloy ang demolisasyon sa panahong ito. Demolisasyon ng barong-barong ng mga mahihirap dahil sila'y masakit sa mata ng gobyerno at kapitalista. Demolisasyong ang pinag-uusapan lamang ay maitaboy sa malalayong lugar ang mga mahihirap. Demolisasyong hindi pinag-uusapan ang mga kahihinatnan ng mga mahihirap sa lugar ng relokasyon at pagkalayo nila sa lugar ng kanilang hanap buhay. Kung ganoon, para sa gobyerno at kapitalista, para labanan ang kahirapan, itaboy ang mahihirap. Ito ang ehensya ng demolisasyon. Pero para sa mahihirap, para labanan ang kahirapan, itaboy ang nagpapahirap. Ito ang ehensya ng revolusyon. Teka, hindi pa tapos ang kwento. Tao at nakita ang kaayusan at kaunlaran ng lugar. Kaya ang sabi ng hari ay gagantimpalaan niya ang gobernador dahil sa malaking nagawa niya sa lalawigan. Sa pag-uwi ng hari mula sa maghapong pagdalaw sa probinsya, napansin niya ang mahabang pader na agarang ipinatayo ng gobernador. Hiniling niyang makita ang nasa kabila nito. Walang nagawa ang gobernador. Dito'y agad nakita ng hari ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga nakatirang mahihirap sa kabila ng pader. Itinago pala ng gobernador ang tunay na kalagayan ng lalawigan. Bumaba ang hari at nakitang maraming namamayayat at ang iba'y halos namatay sa gutom. Marami ang nagkakasakit at walang nag-aasikaso. Dahil dito, binawi ng hari ang gantimpala at sana'y ibibigay niya sa gobernador. Sa pinakasimple, para itaboy ang kahirapan, dapat resolbahin ito ng pamahalaan, pagkat sila ang namumuno at nasa poder ng kapangyarihan. Hindi nararapat na basta na lamang itaboy ang mahihirap, pagkat sila'y biktima lamang ng kahirapan, biktima ng bulok na sistemang nag-anak ng kahirapang kanilang naranasan. Walang silbi ang isang gobyernong hindi kayang lutasin ang problema ng kanyang mga nasasakupan. Dahil doon, nararapat lamang silang mawala sa poder.